kung yun ang tinitignan mo, naka-base ka sa feelings, hindi sa logic. So, delikado tayo dyan. Basta ang decision making mo naka-base sa emotions, talo ka. Questionin mo na agad yung decision mo. Teka, Bad boy straight kalat kill, ako 10 toes down. kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy mabango, available yung mga perfumes natin sa TikTok Shop at Shopee. Pare, take note, sobrang safe nung gamit natin doon. Ethanol at hindi methanol. Alright? So, nailabas ko na sa mga social media ko yung papeles natin nung test nun. Kaya, certified safe talaga yung mga yun. Alright? Link nasa description. And again, kung meron kayong mga problema, message nyo ko sa mga social media ko. Alam ng mga tropa yan, nagre-reply tayo dyan. Alright? It's just, maging patient ka lang, babasahin natin yan. Okay? Una nagtanong siya, pre. No? Sabi niya, pre, absolute ba opinion nyo sa single mom? Right? Sabi ko, hindi naman. Bakit ka nagtatanong? Right? Kasi gano'n naman talaga. Hindi black and white ang opinion natin sa single mom. Kasi naniniwala ako na tao lang din yung mga yan. Right? It's just that yung aking negative opinion sa single mom is not directly to the person. I just want to be clear on that. But doon sa agenda na ipinupush nila sa mga single mom, yun ang ayoko. Yun ang gusto kong alisin. Yung messages na binibigay nila sa mga single mom para ma-brainwash sila at lalo pang lumalala yung sitwasyon nila imbis na mapaganda. Di ba? Ano ba pinupush ng media? Kasi imbis na ipahiwatig sa kanila yung realidad na ng sitwasyon nila, parang iniyayabang pa na dapat pag single mom ka, mayabang ka, mataas patingin mo sa sarili mo. Which is, the reality is, hindi nga dapat ganun. Meron ka ng broken relationship, kailangan alam mo na yung realidad, maging humble ka. Di ba? May dala-dala ka ng bata, na ang risk doon sa stepdad na dapat respetuhin mo na yung stepdad. Diba? Kasi yung stepdad ang may risk eh. Siya ang pumapasok sa relationship, siya ang pumapasok sa tao na meron ng maling ginawa. Siya malinis siya, is clean slate yung stepdad eh. Pero ang pinapaano ng media, hindi. Ikaw ang prize, single mom, kailangan i-uplift ka ng stepdad, which is para sa akin mali. Stepdad ang dapat ina-uplift kasi siya ang nagtitake ng risk. Kaya maging humble. Hindi yung mataas patingin sa sarili. So yun ang ayoko, yung messaging na yun. Pero the single mom itself, syempre tao yan. As much as possible, gusto natin magkaroon sila ng magandang buhay. Pero dahil sa messaging ng media, mas napapalala pa yung sitwasyon nila. Yun, para malaman nyo lang. Kasi baka sabihin niyo masyado tayong galit sa mga ganyan. Hindi naman. Ito sabi ni Tropa, I have a situation kasi pre. Need your opinion. Okay? Kafubo ko, single mom, 1 year plus na. So, kafubo is fuck body. You already know that. Chicks, sexy, upper middle class, tsaka may class siyang babae. So, alam ko kagad pare, pagka fubo mo single mom, pagka may nagkukwento sa akin, for sure ako, maganda tong babae na to. Kasi hindi mo naman pag-aaksaya ng oras ang, well, I assume, no, na dapat hindi ganun. Kasi ganun ang mag-isip ang normal na lalaki, single mom na nga, pag-aaksaya mo pa ng panahon, anong ginagawa mo sa buhay mo? But dahil naging kafubo pa niya, for sure, nasa ano to pare, scale ng ganda, nasa 7 or 8 to. Chicks talaga to. Kaya pag sinabi ganito, chicks, sexy, upper middle class, naniniwala ako. Okay? So, dapat kasi ganun. Ina-assume ko matalino ka eh. Pero sometimes, hindi rin. So, may gusto sa akin. Down, submissive, kaya masarap ka sex. Talagang down sa akin, pre. Okay? Co-worker ko here in abroad. Right? So, right. Nasa ibang bansa pa pala to. Pero, medyo delikado pa to pag sa ibang bansa. Diba? Kasi nandyan yung mga mindset na nandyan galing yung feminism eh. So, catch lang is, doon to kung gaano ka big deal in terms of societal expectation.
dagdag mo pa racial discrimination, perception in the mix ng mga Filipino or the whole society itself. She has a black daughter, a British citizen, Nigerian anesthesiologist. Ooh, okay. So single mom of black British nga daw. Tangina, totoo talaga no? Alam mo ba, pre, ewan ko kung active kayo sa social media or nakikita niyo yung mga comments about dito. Pag meron kayo nakitang couple na puti, okay, or kahit anong lahi, basta hindi black na babae, tapos nagka-jowa ng black, ang laging mas nakikita mo sa mga comments is, you have ruined your bloodline. Parang ganun. Tapos sasabihin, tapos meron pang comment na, single mom in the waiting. Parang ganun. Single mom in the making pala. Dun sa mga ganong klaseng post. Kasi lagi daw talaga, malaki ang chance pagka nagkaroon ka ng ka-relationship na black sa kanila, nagiging single mom daw talaga matik. Iniiwan daw talaga kasi, I don't know why, but ganun daw, no, yung mga black. So, ito, nagpatunay, iniwan ng black. Single mom siya. So, the thing is, may pagka-racism din ako sa color. Not totally, but may stigma Single din ako. Meron din nagkaagusto sa akin na single, mas bata. Di ko alam kung virgin, pero muka. Maganda rin naman. But, mas ma-effort bago bumigay. Dadaan pa sa date and shit, kumbaga. Ito, because they're pretty, they're young. Sabi nating virgin pa. Talagang mas ma-effort talaga kumpara sa alam niya na may lugi siya, which is the single moms nga, di ba? Sa mga older ladies naman, mas madali kausap, mas direct. Pero catch is mostly single mom or pangit. Right? Around the same age tayo, pre, same with the single mom, 26 yung isa. 26 yung younger. Kasi siguro nasa 30s yung single mom. No? Additional details pala, pre, pang 8 na daw ako sa body count niya. Saktong sex lang daw. Aba malay. Sa mga ex niya. Hayop daw ako sa kama. Sa akin niya lang na-experience daw yun. Most of the time, nakahiga lang siya sa mga nakasex niya. Boring daw. Boring 10 to minutes, 15 sex lang. Sa akin, tumatagal up to 2 hours. May konting rest within. Well, kasi tatandaan mo, pre, itong babae na to, gusto na, hanggat maaari, gusto talaga nila ng makascore na ng lalaki. So, lumalaro na to ng game. Talagang ko-compliment niya as much as possible lahat ng gagawin mo. Kasi nga, gusto niya ng may sumeryoso sa kanya. Di ba? So, siguro naman, itong girl na to, although marami na siyang body count and single mom siya, hindi siya yung klase ng single mom na mataas pa yung tingin sa sarili. So, as much as possible, nagbibigay siya ng compliment. Para, you will feel good. And when you feel good sa isang person, you stay with them. Di ba? So, alam niya na yung laro na yun. Gusto ka na niya ng i-lockdown, kumbaga. Kasi yun naman ang gusto natin Di ba? Kung single mom ka na nga, may something ka na mali sa'yo, kailangan maging humble ka na lang. Diba? Tigilan mo na yung kaka-social media mo, banggit-banggit mo na price ka. Manahimik ka. Okay? Attract the person that you like na lang. Treat that guy na para maging long-term kayo. Diba? Hindi yung gusto mo ngayong lalaki, pero iba pa rin yung tingin mo sa sarili mo. Ang taas-taas pa rin yung tingin sa sarili mo. Walang tatagal sa'yo. Bebembangin ka lang. Tapos na. Tumaas na naman body count mo pero walang sumeryoso sa'yo. So, yun ang iniiwasan natin na gawin ninyo, which is actually yung binabanggit ng feminism sa mga single mom at media dun sa mga single mom, that's also a trap. Walang maitutulong sa inyo yun. Ako sasabihin ko sa inyo bilang lalaki, manahimik ka bilang single mom, matuto kang magluto, matuto kang magsilbi, meron at merong magla-lockdown sa'yo.
Meron at meron. Pero kung single mom ka na nga, pangit pa ugali mo, anong catch doon? Diba? Kaya ito si Tropa, nagdadalawang isip siya kasi okay naman siguro itong single mom na to. Tawag dito, submissive. Diba? Again, it's not my cup of tea pa rin. Diba? Kasi may choice naman tayo at ayoko rin naman mag-alaga nga ng anak ng iba. Kaya iwas talaga ako. Pero kung yun lang choice mo, why not? Kung okay naman yung babae sa'yo. Diba? So, on top of that, talagang fubo lang turing ko sa kanya. Butikol lang, kumbaga, with respect. Butikol with respect po. Tayo na contradicting ang Buddha. Pero, kinonsider ko naman siya sa pool of women na pwedeng makarelasyon. So, tinanong ko siya, Pinay ba pre? Ito, kaka-text lang niya actually. Oh. So, tas may dagdag pa daw siya. Single mom made the first move. Tagal na nagpapahiwatig sa akin kaya tinira ko na. I don't know if she's crazy or lying or ganun lang talaga trip niya. Alam mo yung girl, alam mo yung Get Out na movie. Gusto niya daw magkaanak na black because of genes. Ooh. That's kind of weird, pare. So nagpabuntis siya dahil lang gusto niya yung genes nung Egoy para siguro magiging basketball player. Ganun ba? Kaya medyo na weirdo ako. Alam mo, boto na sana ako sa kanya eh. Nung nalaman ko na, puta, okay lang pala magpaka-reckless. Para may benefit. Putang ina. Medyo na weirdo ako dun. Kaya pumatol siya nun sa ex niya na Nigerian. Napag-usapan nila na gusto niyang magka-baby lang sa black guy, although mabait naman yung guy. Same size daw kami ng etits, putang ina. Then nung nabuntis na daw siya, nalaman niya na hindi pala officially divorced yung guy. Oh, putang ina, kasal pa pala. So, take note lang bro, Pinay itong babae niya, no? Pinay itong single mom na to. Hindi pa pala fully divorced. Then, nalaman niya na hindi pa pala fully divorced yung guy. Nakipag-iwalay siya, kinuha ni girl yung bata. Yung black guy naman daw, nag-ayos ng paper since British citizens. Yung black guy naman daw, nag-ayos ng paper since British citizen na yung baby. Nilayo ni girl yung baby dahil nakuha naman niya yung gusto niya na which is yung black baby. So basically, she abducted the baby. Prangka ako sa kanya na kasitan yung ginawa niya. Yeah, good. Pero well, buhay niya yan. May contact pa rin sila ng father for legal purposes at balak daw siya kasuhan. Of course. Galit yung father dahil di niya ma-access yung bata na tinatago niya. Pwede yun pre sa States. Ang alam ko pwede to eh. May kaso pagka pinagdadamot yung bata. Actually, dapat dito meron din. Hindi ko sure kung meron dito. Comment down below kung may batas tayo rito na pwedeng kasuhan yung babae na tinatago yung bata. Kasi madalas mangyari yan dito. May mga nagchat-chat sa akin yan. Nanghihingi lang ng sustento pero pinagdadamot yung bata. No. Hindi ba kasalanan din yun? Di ba? Ang kasalanan lang is pag hindi ka nagkasustento, pwede kang idemanda. Pero wala akong naririnig dito na pwedeng idemanda or may kasalanan yung itinatago yung bata. Diba? Hindi ko naririnig yan dito. So, comment down below kung may ganun ba tayong batas. Sabay ngiti lang sa akin na babae ako. May words against his. Hindi siya mananalo sa korte. Butang ina talaga na babae marunong gumamit. Kaya niya daw gusto ng black kasi crush niya daw si Kobe, ang puta. This is funny but girls talaga ay batshit crazy pre. Crazy talaga. Doon pa lang sa gusto magpabuntis eh. Dahil sa genes ng Egoy. Mahirap na yun. In terms of relationship naman pre, meron pa siyang isang ex na Pinoy. Bago yan, hiniwalayan niya rin kasi nalaman niya may asawa pala yung guy. Ilang months din sila noon bago niya nahuli. So pangalawang beses na to pre. Pangalawang beses na siya nagkaka-relationship sa may asawa.
Sa tingin ko, hindi na to coincidence, no? Pare, sa tingin ko itong babae na to, imposible Alam mo, imposible. Sa tingin ko, may trip talaga siya. No, tumatarget talaga siya ng may asawa. Imposibleng ikaw babae ka, hindi mo alam na hindi ka nag-iimbestiga na may asawa. Well, pwede kasi ingot-ingot naman tong mga to eh. Basta feelings lang sila, hindi naman to nag-iisip talaga. Kaya siguro, niniwala na ako. Maalaga siya sa bata, pre. Bigay lahat. Mayaya pa siya dito. Besides sa work niya, may business rin sila ng kapatid niya sa Pinas under construction. At business class lagi pag lumilipad. Seems like they're on an upper middle rich class. So, ay kita ko sa iyo, pre. Alam mo naman na crazy siya. Pino-point out mo dito. Pero parang ang highlight para sa iyo, nakikita mong maganda, yung lifestyle niya. Di ba? Which is sa akin, nawiwirdoan din ako kasi why are you interested sa lifestyle niya? Dapat dun ka sa past niya nakatingin kasi that's how she will be in the relationship. Di ba? Kung nagagawa niya nga na ganun itakas-takas yung bata sa tatay. Di ba sobrang red flag na nun para sa'yo? Yung 26 naman, ito yung mas bata, no? Regular girl, may itsura rin, bata pa, naglalaro with friends. Yung tipong ang daming nakaharang na friends, although kaya ko namang pormahan. Pag pinormahan mo, kakantsawan ka lang, kangalang ng mga kakilala niya, yung ganong old shit. So, I think, is it really a brainer pa, pare? Sa totoo lang. Is it really a brainer? Kailangan mo pa bang pag-isipan ng matindi to? Yung isa, may anak, okay sana, kaso ang daming crazy shit na pinagagawa na bakit akala mo ba Superman ka na hindi gagawin sa'yo yun? Diba? Or, 26 years old na ang para sa akin, na nakikita ko lang na downside para sa'yo, pambata yung galaw. Di ba? Kasi ang 26 di naman pare, di na rin bata yan. Kumbaga, siguro, hindi ka lang makasabay kasi nga, iba na. Pero hindi siya bata, pre. Alam na yan. May alam na yung mga 26 years old. Walang sabit. Di ba? Kaya, dahil sabi mo nga, magkasing edad tayo, ay assume, kayang-kayang madala yung mga ganyan. Pero yung, di ba, yung isa, parang, okay sana kung natapos tayo sa usapan na feminine siya, submissive, kaso may mga crazy shit palang ginagawa, pre. Di ba? Ano bang malay mo? Baka, alam mo, takot ako sa ganyan. Takot ako kasama sa bahay ang crazy shit kaya hanggat maaari wag na lang. Grabe. Mamaya siya magluto sa'yo. Kung ano-ano ilagay sa pagkain mo, natutulog ka. Inoorasyon ka na. Mga ganun, pre. Kinukulam ka na habang natutulog. Puta, takot ako sa ganyan. Kaya pag may konting crazy shit, wag na lang, pre. Di ba? So, tinanong ko siya, anong gusto niyang mangyari ngayon, di ba? Kasi binibigay niya itong mga issue niya. Anong gusto niyang mangyari? So, ito sabi niya, ano yung mga factor na dapat ko consider sa single mom, especially with her situation? Societal judgment na pwede kong ma-experience. Mga tipong single ka naman, ba't ka pumatol sa kanya tapos itim pa yung anak? Ganon. If I'm immature or is it just close-minded thinking maybe sa shame culture natin mga Pinoy? Ikaw ba, pre? Patulan mo ba or dun ka na sa straightforward na bata? Wala naman ako sa racism, pare. Wala naman akong pakailam sa racism kahit black yan, Latina, white, whatever, basta maganda siya. Okay, yun yung una, di ba? Siyempre, di ka naman magkakagusto sa babae, importante pa rin talaga sa attraction natin sa mga babae, yung physical appearance niya. Basta maganda, okay, first gate. Hindi lang yun yung only standard, but that's the first gate. Pagpasok mo, maganda na, pasok. Sunod na ugali. Diba? Okay ba yung ugali? Now,
Yun yung second gate, ugali. Ugali. Pak, okay naman. Now, kasi kailangan mo rin isipin, minsan ang ugali, kayang baguhin yan. Since fresh pa lang kayo magkakilala, hindi pa kayo nagtatagal, medyo pinipigilan pa nila yung tunay nilang ugali. So, hindi lang yun yung mga gates na kailangan mong i-test, di ba? Mukha, pasok. Ugali, pasok. Now, next na magpapatunay ng ugali niya, kung tunay ba talaga yung pinapakita niyang ugali, is yung past. Kaya importante talaga yung past ng babae para sa akin. Kasi yan ang magdidictate kung ano ba talaga sa relationship. Kaya importante talaga mayroong mga yung dating pare, di ba? Yung dating na tinatawag natin. Importante dyan yung nakinikilala yung ugali ng tao. Ano ba yung mga naging past relationship niya? Ano mga ginagawa mo ngayon? What's your hobbies? Kumusta yung family mo? Kasi doon mo papapatunayan kung tunay ba yung pinapakita niyang ugali sa'yo. Nauna, laman mo na yung ugali, what the hell? Di ba? Parang, tangina, medyo weird yun Oh. Samantalang yung bata, malinis pa. Di ba? Sabihin natin naka 2 or 3, dahil 26 years old yan sa isang liberated na country, naka 2 or 3 body count yan, mas okay, walang sabit. Di ba? So, naigets ko, baka kasi sobrang sarap din ang pusi nung single mom na yan, but you know, kung yun ang tinitignan mo, naka-base ka sa feelings, hindi sa logic. So, delikado tayo dyan. Basta ang decision making mo naka-base sa emotions, talo ka, questionin mo na agad yung decision mo. Teka, bakit ba ako nagkakagusto sa babae na to? Anong reason? Does she make me feel good? Masarap ba siyang kasama? Emotions yun. Mali yun. So, pumunta ka sa logic. Bakit ko siya gustong kasama? Wala siyang sabit. Maayos yung background niya. Maayos yung family niya, family background. Hindi niya ako dinidisrespect. Pinaglulutuan niya ako, pinagsisilbihan niya ako. Kung yun ang kung logic ang pagbabasehan mo ng babae, mas safe ka dun. Mas sinisigurado ako safe ka dun. Kasi yung feelings, nakabulag kasi yun Nakabulag. Kaya pag yun yung description, bakit kayo papakasal, pre? She make me feel good. She make me feel love. Pwedeng totoo, pero medyo kasi pag maganda yung babae, matik lahat, maganda yung ginagawa para sa iyo. Diba? Tingin ka doon sa logic. So, I think, alam mo na yung sagot, pre. Alam mo na yung sagot kasi ikaw mismo alam mo na crazy ang babae na yan. Now again, kung sinabi mo sa akin na yung babae, kung yung ugali pala ng babae, okay, single mom siya, but malinis naman yung background, it's just that nagkaroon lang siya ng unfortunate relationship. Pwede. Di ba? Pwede, but, may choice ka naman pala. So, doon ka na lang sa mas okay. Di ba? Mas smooth kaysa doon sa may isabit. Right? So, leave a comment down below, pare. Anong masasabi ninyo? Maraming salamat po sa nag-message sa atin. So, check out our perfumes, pare. Link nasa description. This is Josh on Point. See you next time. Boom. G